Good morning po. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Ayan. At yung nabanggit nyo kahapon, Sentol, no? Paano natin aagapayan o bibigyan ng guidance, no? Mga turista. Yes, opo. Kung ano ba yung dapat gawin din, yung mga practical tips para malabanan itong epekto ng mainit na panahon. At dahil po dyan, Sentol, nasa linya na po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Department of Health, si Assistant Secretary Albert Domingo. Good morning po, ASEC. Morning, Asek. ASEC? Morning. Nawala yata si ASEC. Yun. Ang binabanggit... Nasa linya na ba kanina? Oo, Opo, nasa linya na kanina. Opo, good morning. Good morning. Ayan na. Good morning, Asek. Hi, good morning, Sentol. Good morning, Ma'am Cecil. Hi, sir. Good morning po. Good morning, Asek. Kahapon pinag-uusapan namin, pinagpapatuloy lang ngayon. Napakarami nating mga kababayan na namamasyal sa beach, na namamasyal sa mga tourist destinations. Ganon din ang mga turista. Ako po ay laging nasa airport, ang daming mga foreigners. Wala naman tayong nakikita mga babala man lang na ito, ang heat index dito, kung pupunta kayo ng Boracay, kung pupunta kayo ng Siargao. So, hindi ba dapat bigyan na rin natin ng babala, ng tamang kalatas yung ating mga manlalakbay? Asek? Yes po, Sentol, tama po yan. At kami po ay natutuwa, ang Pag-asa ay nag-a-announce palagi ng kanilang heat index. Baka ho siguro dapat kausapin natin yung Pag-asa para, yung sa airport nga po, no? Kasi minsan baka local lang nabobroadcast eh. Correct, kasi yung mga turista natin, walang kamalay-malay, pupunta ng ganitong lugar, nako, sobrang init. Gaya ko ngayon, pagkatapos natin, after 30 minutes, punta na ako ng La Union. So, alam ko naman ang pupuntahan ko, alam ko what to expect. So, pero paano yung iba? Kasama yung apo, kasama yung mga lola, ay pupunta sa mga maiinit na lugar. So, dapat siguro wala ba kayong meeting nito? Department of Transport, Department of Tourism, Department of Health, wala bang mga coordination meetings? Meron pong coordination na meeting, Senator Tol. Ito po yung sa task force El Nino. Ipararating po natin ang magandang suggestion na ito. Actually, we fully agree po, no? Kasi ako po bilang isang, dati po akong international civil servant, WHO, meron po laging travel advisory na binibigay. Pero yun po sa mga business travelers. Naintindihan ko po ang concern ng butihing senador na hindi naman po available yung service na yun sa lahat ng mga turista. And that is something which is worth considering and doing. Okay. Tapos siguro ito, Asek, ano ba yung mga healthy tips na pwede mong ibigay? Magbaon ng 10 yelo, magbaon ng bimpo, basahin lagi yung ulo. Ano pa yung pwede? Yung mga mamamalengke ngayon sa papunta ng Divisoria, papunta ng Nepac Umart, ano yung dapat gawin? Opo, mahalaga po sa panahon ngayon talaga una yung pananamit natin, no? Pumili tayo ng susuotin na yung maluwang, presko at ang kulay. Importante po yung kulay. Minsan sinasabi ng kababayan natin, para ba namang fashion yan? Hindi ho pang fashion yun. Yun kasing kulay na light colored, yung mga puti, yung mga pastel na kulay, yan po ay malamig. Ibig sabihin, yung sinag ng araw, yung init ng paligid, kanyang pinupush back, no, kanya nga iniiwasan. Yun namang mga kulay na madidilim, itim, yung mga dark colors, yan ang mga kumukuha ng init, no. Kung tayo ay nasa panahon ng taglamig, okay yung madilim. Pero sa panahon ng tag-init, mas maganda po yung presko at light yung colored. At ikalawa, magdala po lagi ng botelya or yung ating water containers na merong malinis na tubig. Kasi importante, huwag natin ipagbaliwala, no, na tayo'y umiinom lagi ng clean water sa panahong ito. Asek, paano yung mahilig magkape na umaga magkakape tapos lalabas o tanghali nagkakape? Anong epekto nito? Yung kape ba dapat mainit o kape na may yelo? Ang kape ho natin, una ho sa lahat, no, ang kape ay hindi naman bawal sa panahong ito. Ako po kanina pagkagising ng kape rin po. Pero tama po kayo, Senator, no, mas maganda kung yung kape muna ay yung maligamgam or yung malamig. Kung hindi ho talaga maiwasan, alam ko iba rin ho kasi yung lasa. Sabi nga nila, no, pag yung mainit na kape, pwede naman po yan, pero wag na lang po tuwing araw. Sa umaga na lang po, bago siguro suminag ang ating araw before sunrise. Or yung iba,
sa gabi, although hindi advisable yun kasi baka di makatulog, pero ibang usapan naman yun. Importante yung gitna ng 10 a.m. hanggang 4 p.m., wag muna tayong uminom ng mainit, tsaka wag tayong gumawa ng nakakainit ng katawan. Yung ba ASEC na hydration na sinasabi, any liquid, kasi yung iba magiinom ng kape, yung iba magiinom ng beer, yung iba magiinom ng juice. Ano ba ibig sabihin ng hydrated? Baka gawing dahilan ng mga nagiinom ng mga alak, kami, sabi ni doktor, mag-hydrate kami. Nag-inuman kami. Oo nga, parang gano'n nga ang tunog, no? Tayo uminom. Uminom po ng tubig, no? Yun ho kasing mga, natanong rin po ako sa isa pang interview, mas maganda ba yung mga soft drinks, yung mga sports drinks na sinasabi. Ang abiso po namin sa Department of Health, ang pinaka-basic and magic ingredient, hindi nga magic kasi scientific is yung tubig. Pag sinabi po nating hydration kasi, ang kailangan nating ipasok sa ating katawan ay ang tubig. Ngayon, kung ang tubig po ay lalagyan ng flavoring, ibig sabihin sa mga juice, wala akong problema yan. Basta ang importante, wala kaming nire-recommend na kahit na anong brand. Number 1, na nasa choice po yan ng ating mga mamimili. At number 2, wag hong yung merong caffeine. Ano ba yung mga halimbawa ng merong caffeine? Ang soft drinks, merong caffeine yan. Kaya po, pag uminom tayo ng mga kahit anong mga cola dyan, ay tayo hindi nakakatulog. Ikalawa, ang alcohol ay merong diuretic. Pag sinabing diuretic, ito po yung nakakapagpaihi sa atin. So ang kape may diuretic yan, ang alcohol may diuretic yan. Ayaw po natin yun kasi pag tayo umihi, yung tubig na ating binangko, nawawala po, nasasayang lang. So pipili tayo ng mga inumin na pure water lang. ASEC, pag sinabing uminom, hindi ibig sabihin mag-inuman. Yun ang ibig sabihin. Opo, wag mag-inuman. Uling tanong, tayo po ay mahilig maggagala sa Batangas, sa Cavite. Ito pong sago at gulaman. Sago, gulaman at halo-halo. Ano po, okay po ba ito? Oh, sa malamig. Yes, okay. Actually, biglang napaisip ako, okay, hahanap ngayon ng halo-halo. Okay po yan. Okay na okay yan. At ako, bilang isang Pilipino, no, suportahan natin ang ating kultura. Ang abiso po namin dyan, siguraduhin na yung yelong ginagamit ay nanggaling sa tubig inumin. Kasi meron ho tayo, at sa mga nagbebenta, mga gumagawa ko ng kaskas yelo, wag ho basta-basta kukuha ng yelo sa kung saan sa ang ice plant. Kasi meron pong ice plant na ang ginagawang yelo ay hindi pang inumin. Bakit po? Diyan pwede magsimula yung gastroenteritis kapag ang tubig ay mayroong mikrobyo. So kailangan yung tubig po na ginagamit ay yung talagang pang-inuming tao. At mag-enjoy po tayo dyan sa malamig. Okay, isa na lang. Last na lang. Yung bata na pumapasok na grade 2, grade 3, ikumpara natin sa mga lola na nag-aatid sa eskwelahan. Ano po ang dapat na kanilang gawin? Lagyan ng basang bimpo sa ulo, magpayong, o sumilong na lang, o umabsent na? Ang atin po kasi mga bata, pati na rin matatanda, no, meron silang similarity. Karaniwan, hindi pa nila alam, yung mga bata, or sa mga matanda, hindi nila kaya na baguhin yung kanilang kilos laban sa init. Anong ibig sabihin po niyan? Siyempre yung bata po, wala pa silang sense of temperature dahil hindi pa yan tumatagal sa buhay. Yung matatanda naman po, hindi sila mabilis na makaalis kasi ang kanilang kilos ay siyempre maselan. So, hindi yan makakaiwas basta-basta sa init. So, importante ho na tayong mga malalakas sa pangangatawan, gagabayan natin sila at kung kaya nating gawin, tayo na mismo yung magsabi sa kanila na huwag pumunta doon. Ginagawa po yan ng ating mga eskwelahan na oobserbahan po namin na on their own and on their own authority, nagsususpend na ng klase ang mga principal. And of course, yung mga mayor and governor, ginagawa rin po yan. So, importante po yung behavior kasi ng tao. Kung bata at matanda, hindi pa kaya or hindi pa alam, kailangan gabayan. Ayan, Cecil, naubos ko na ang tanong mo. Okay. Yes, ASEC, nababanggit po palagi yung uminom ng uminom, ano? Pero meron po kasing study na hindi po pala maganda yung biglaan kang iinom ng malamig na tubig, no? Tapos isang lagukan pa. Ano po ba ang tamang pag-inom? At okay lang po ba yun na iinom ka kaagad ng malamig pagka ikaw ay galing sa nabilad sa arawan?
Actually, Ma'am Cecil, nung nagsimula po ang ating panahon ng summer, yan ang isa sa mga una nating dinebunk, no? Fake news po, fake news na bawal uminom ng malamig na tubig. In fact, we encourage drinking cold water because the problem of heat-related illnesses ay yung sinasabing thermoregulation. Hindi kayang ipawi ng ating katawan yung init na nararamdaman niya. Pag sinabi pong huwag biglaan, alam niyo po na figure out namin kung saan nanggagaling yung fake news eh. Ayan, Kasi pag linawan bigla niyo kang po. uminom, kahit naman malamig o anong temperatura, nabibilaukan. Kasi pag bigla mong ininom yung tubig, papasok yun sa loob ng baga. So yun siguro yung iniiwasan. Pero yung konsepto ba na huwag tapatan na malamig yung mainit, eh hindi po hindi po naaayon. Talagang kailangan tapatan ng lamig ang init. So wala pong katotohanan, Asek, na baka raw magsikip yung ugat eh. Tapos magdulot ng heat wala stroke. po. Ayun, buti nalinawan niyo po. Na-debunk na po yan, wala po. Yun pong nosebleed. Uso rin po pagka ganitong panahon yung balingoy-ngoy or nosebleed. Unang tanong, paano po maiiwasan at kapag nangyari, ano po ang dapat gawin, sir? Una po sa lahat, maraming salamat. Kayo po ang unang narinig ko na ginamit yung salita. So I learned something. Balingoy-ngoy pala yung Tagalog. Ang medical term kasi is epistaxis. Mula ngayon gagamitin ko na yan. Balingoy-ngoy. Okay. So yung balingoy-ngoy o yung ating nosebleed na sinasabi, kapag ang hangin kasi ay tuyo at karaniwan kapag mainit ang panahon ay natutuyo ang hangin sa paligid, no? Yan pong mga maliliit na ugat sa loob ng ating ilong ay nagbibitak-bitak. Parang lupa na natiigang, nabibitak-bitak sila. Ang problema dito, ayan yung dumadalo yung dugo, so lumalabas yung ating dugo. Ano po ang first aid? Una sa lahat, hindi naman kurutin, in English, press the nostrils together, no? Isarado natin ang ilong natin at kailangan dire-diretso from around 10 to 15 minutes para tayong nakakurot sa ilong. Huwag bubuksan, huwag sisilipin kasi parang sugat yan, no? Yung sugat na ating pinaghihilom, tatakpan natin ng band-aid. Syempre di tayo pwede mag-band-aid sa loob ng ilong, so kukurutin natin. Ngayon, yung iba, sinasabi, maglagay ba ng tissue, maglagay ng bulak. Ang advice po namin, hayaan natin ang gumawa nun yung health worker. Kasi hindi natin alam, baka mamaya maiwan sa loob yung bulak o yung tissue kung hindi natin alam kung paano ilagay. Tapos susugan ko lang po yung tanong ni Sentol kanina. Advisable po ba yung basang bimpo? Halimbawa, lalakad ka sa labas, bibit-bit ng basang bimpo, siguro ilalagay sa ulo, ilalagay sa batok. Okay lang po ba yun, Asek? Yes po, that's actually very good advice, no? Yung bimpong, pwede kasi sabihin mamasa-masa kasi baka mami ang gawin ng kababayan natin yung tumutulo na basa, no? Yung damp na bimpo na pinapatong sa pwedeng sa leeg o kaya pwedeng nakaipit sa kilikili. Bakit sa mga lugar na yon? Kasi yung mga singit-singitan ng ating katawan, karaniwan nandiyan yung pinakamainit na bahagi. So para yung pag may lagnat tayo, ginagawa natin yon. Pwede rin pong gawin yon. Importante lang syempre kasi yung bimpo kapag uminit na siya or natuyo na, syempre kailangan palitan or basain uli ng bagong tubig para lumamig uli siya. Okay, ayun. Maraming salamat, Tatanong ko Asek. sana kung yung malaki-laking tuwalya na yung dala eh. Yung parang pagkaklog na rin yun. Di ba ito? Biro lang yan, Asek. Maraming salamat. Opo. Ang lalabas ng, ano bang tawag doon? Yung steam, sauna na yun, Sentol. Sauna na yun. Oo, nakapatong na sa ulo pag mainit o nakapatong sa leeg. So parang galing po sa beach. Steam bath na yung labas noon. Maraming salamat, Asek Domingo. At sunod, kakapanayamin ka pa namin tungkol naman sa mga heat-related illnesses na dapat iwasan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga bata. Opo, you're always welcome, Senator Tol and Ma'am Cecil. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Magandang umaga. Narinig po natin si Asek Albert Domingo ng Department of Health. Mas tama yung oras mo. Yes, Sentol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:45 ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang
Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. Be M Extraordinary with MX